Hi guys! Hi! Hello! Coffee po tayo. Rice, coffee. Ang dami kong rice, ano. Pero sa totoo lang guys, ito lang talaga ang aking ulam. Look. At saka sausawan. Yan lang ang ulam ko guys. Kakain na lang ako ng fruits later. Kasi, yun naman yung ano ko dyan guys na pag kumain, kung walang prutas, gulay. Kung walang gulay, prutas. Tapos ito yung daing ko. Very good. Hindi ko siya sinunog guys kasi yung overcook ba? Tamang cooking lang. Tapos ang tinimpla kong kape, instant coffee from the Philippines. That is Coffee Co. Coffee Co. Sarap. Meron akong kaibigan dito sa England guys. Sabi niya sa akin pag umuwi ako ng Cebu. Ate, basta galing Cebu, masasarap ang tuyo. Pabili mo ako ng 3 kilo. Sus Mariose, sa kanya pa lang 3 kilo na. Yeah. Pagbalik ko guys, 1 kilo lang. Kanya lang yun, 1 kilo. Everyday daw talaga may tuyo siya. Tapos ito pa ilalagyan ko to ng kamatis. Hindi na. Dried fish with rice and then coffee. This is not always guys. It's only sometimes. Ang layo pa ng birthday ko pero binigyan na ako ng regalo ng aking biyanan. Sarap. Ninanamnam ko yung lasa. Miski na umiiwas ako sa sausawan guys. Sausaw lang ng konti. Hindi talaga yung sausaw na ano. Natawa ako sa asawa ko. Sabi ng asawa ko,
Ano na nangyari ang may bawang ka na ngayon? Kasi, nag-ano ako guys. Nakain ako ng bawang. Nakain ko kanina fresh pa yun eh. Fresh ang kain ko sa bawang. Mm. Yummy. Kayo guys, kumakain ba kayo nito? Only the dried fish without beds and etc. Kasi yung iba nito, pinapare sa egg, kamatis, fresh tomatoes. Pero, kung ako guys, gusto ko yung tuyo. Simple. Yung ganitong danggit, ang mahal nito eh. Mahal tong danggit na to. Kaya hindi ako, kapag umuwi, ako dito, bihira lang ako bumibili ng danggit. Sa bagay, ito yung klase ng isda talaga sa amin ang hindi ka ma-worry kasi hindi siya maalat. You have nothing to worry about because this is not salty. Super yum. Pinakrunchy ko talaga yan guys. Hindi ko na maubos. Kakain naman ako ng orange guys. Hindi ko maubos yung kanin. Nahiya ako guys.
Hindi ko natuluyan yung ano, sausawan. Kapag ganyan guys, magluluto sa labas. Pwede naman talaga ako magluto sa labas. Preto. Kasi mayroon akong kalan. Electric kalan. Yun nga lang. Ayaw ko siyang ano guys. Ayaw kong labas. Ayaw kong lumabas doon. Ako lang mag-isa. Matay pa naman yung kapitbahay namin. Takot ako. Alam ko hindi siya ano. Hindi naman ako naniwala sa ghost na guys eh. Kasi mas matakot ka sa buhay kaysa sa namatay. Namatay yung kapitbahay namin last week. Monday ata. So, 1 linggo na. Nung nalaman ko na namatay siya, lalo to lang ka-ilaw-ilaw, di ako natatakot. Pero, ano ba, yung bang, feeling ko nandiyan lang siya. Oo. Namatay siya kasi biyudo yun eh. Namatay ang asawa niyo last year. Tapos hindi siya tumagal. No? Wala siyang sakit. Namatay lang siya sa yung naglalakad-lakad yun ha, sabi ng asawa ko. Sabi nga, isang araw nakita ko lang siya na ng damo. Linis-linis daw ng damo. Kaya lang pala, mayroon na siyang konting dementia. Tapos itong kabilang bahay naman tabi namin, kumbaga napagitnaan kami. Kabilang bahay namin, concern yan siya kasi nag-aalaga siya ng asawa niya, babae, karatay. Siya lumalabas, ganyan, nasisilip niya, kaibigan niya kasi ito. Kabila. Isang araw kasi hindi niya nakitang lumabas, tapos tiningnan niya, sumilip siya doon sa may yung mailbox, may maliit na doon. Doon niya nakita may nakahilata doon sa sahig. Parang part lang ata ng paa or something nakita niya. Nag-iisa lang talaga yung matanda doon. Kaya niya, tumawag siya ng pulis. Na-report niya. Kasi ganyan sila. Tingin-tinginan sa kapwa. Yan guys, ang mga matatanda dito. Pag wala na silang kasama, wala na silang asawa, kaya pa nila maglakad-lakad. Alam pa nila yung alam pa nila mag-handle ng pera nila, mag-grocery, mga ganyan. Inaalaw pa sila ng gobyerno. Nakakatanggap pa rin sila ng pera. Kapag hindi na, kunwari hindi na nila alam paano mag-budget. Pero nakakalakad pa, pero yung utak hindi na gumagana. Kung wala talagang kamag-anak kagaya noon, wala siyang anak eh. Sa kapitbahay, papagkatiwala yung ATM,
Ilagay doon yung mga kailanganin niya. Pero hindi. Hakayis niya. Marunong pa siya lahat. Marunong pa siya sa pera, ganyan. Siguro nung natumba siya, o ano ba, nag-collapse siya kasi nasa sahig na eh. Baka ano, yung na-stroke ba, hindi na nakabangon, o kaya baka gutom yung tao, nakalimutan niya kasi may ano na siya, may Alzheimer na siya. Hindi pa naman katindihan. Ano nila, wala nga lang anak. Kaya yung ano nila, yung bahay at sakyanan, tsaka pera nila, napunta sa pamangkin. Ganyan guys, ang ano dito. Pag walang mga anak, ganyan, walang apo, walang anak, walang apo, napupunta talaga sa ano, sa pamangkin. O kung wala naman siyang kapatid din, lagyan mo na walang pamangkin, hanapin mga pinsan. Kung wala rin naman mga pinsan, mga ano na, mga walang matrace, ang pera, sasakyan at bahay ay mapupunta sa gobyerno. Mapupunta sa gobyerno. Ano na? May kaya sila eh. Silang mag-asawa. Magaganda trabaho nila. Yung buhay pa sila. Kaya nga lang. Ano, di lang nila na ano na magkaanak. Kasi kung nagkaanak sila, so di sana mayroong nakasunod sa ano nila. Na yun siya, mga 89 years old siguro. Ang lalaki 89 years old, tapos yung babae, basta nauna siyang namatay. Yung babae, 1 taon lang. Ayos ba? Nakaayos talaga lahat ng ano nila. Yun nga lang, walang naiwanan sa mga ano nila, walang anak na naiwanan sa mga properties nila. Doon lang sa pamangkin. Pwede na yun guys, no? Kaysa mapunta sa gobyerno. Okay lang din yung mapunta sa gobyerno kasi tutulong din naman nila yun. Totoo talaga nito guys. Yung nakukuha ng gobyerno, local government man or ano, kung ano may yung property na yung nakuha nila sa isang ano nila dito, itutulong din nila. Makikita mo na mayroon talagang improvement. Walang corruption. Yun. Mayroon siguro pero hindi kasintindi sa Pilipinas. Kasi yung tatawag lang ako ng bumbero eh. Ang bumbero ba ang tawag doon? Oo, sa fire ba? O ba? Sabihin ko sa inyo, talagang may lagay yun. Di ko naman sinasabing naglagay talaga ako, pero alam ko, mayroon akong feeling, kaya nagkusa na lang ako. Para ano, ayoko nung mag-o-offer sila, dahil talagang aanohin nila yung papers ko. Oo. Manggal nga ako eh.
Dahil sa fire extinguisher ko, hindi ka gandahan na maano talaga. Na tawag nito, pupunta pa ako sa mahal. Yun. Napunta lang ako sa medyo mura-mura. Kasi umangal ako eh. Sabi ko, sir, ano ba yung inano mo? Ang mahal-mahal. Oo. Ganyan ako katindi ang bibig ko. Talagang sasabihin ko na mahal. Totoo naman eh. Wala naman akong trabaho that time. Tsaka miski na siguro may trabaho ako guys. Magtitipid talaga ako. Sa engineer's office na nagpa-drawing lang ako ng kailangan ng pirma ng engineer. Mayroon ding lagay. Ay, nay. Kaya sa sunod, magpapagawa man ako ng bahay. Okay lang, mayroon namang deal sa sa city. Okay lang 'yun. Unti-untiin mo lang. Ang kaanuhan ko doon mismo sa lugar namin, sa town namin. Town ha, hindi yan city. Town lang. Alam niyo ang gagawin ko na lang. Kawayan. Yan. Kawayan pala guys. Yun lang pala dapat. Kawayan. Titigil sila kapag kawayan. Ang nakita nilang pinatayo. Mainam. Para alam nila na hirap din ang tao. Malaman ba nila na hirap din pala ang tao? Hindi pwedeng ganyan lang. Kaya para sa sunod na pagpagawa, meron akong plano guys, may dalawang house akong ipapagawa. Pero doon pa din sa lugar namin. For rental naman din. Dapat nga for rental purposes lang talaga guys. Kung hindi naman, depende guys, no? Kasi pwede rin na kasing may mga paupahan ba na yung sa kainaman mabuting pagpaplano. Ayusin lang talaga ang pagpaplano. Pero maliit lang yan guys. Ang amin niyan na survival ba, mayroon lang kaming magastos-gastos. In terms na mayroong uupa. Sorry guys. Mayroong uupa. Pag tumanda na kami, hindi na namin isipin yun. Kung saan kami kukuha ng pambiling gamot, pambiling ulam, ganyan. Ganun yun. Kala naman kasi ng iba pag nandito na sa abroad mayaman. No, please. Ibahin nyo yung utak ninyo. Lalo na sa mga nakaka ng video na to, nakakarinig or No. Kung hindi ka mag-work, hindi ka magtipid sa gastos mo, hindi ka makakasave. Whereas sa Philippines, ganon din. Walang pinagkaiba guys. Kung hindi ka magtipid, hindi ka rin Ako talaga nagtitipid ako para makapagawa ako ng properties ko doon. Kung anong mga gusto kong ipapagawa. Kung hindi ko gagawin yan guys, paano naman? Para ka lang din nagpa-fashion show. Yes, mayroon ako ditong mga gala. May mga gastos ng asawa ko yan. Hindi ko ginagastos yung pera ko. Okay? Ganyan ako guys. Sabi nga ng asawa ko, mas magaling para ako sa sweldo ko. O, sweldo ha, hindi ko yan pinulot. Sweldo ko yan. Magaling ka pa sa sweldo mo. Ako, pagka nagsweldo, ubos. Pero, gagastusan niya na ako. Oo, pero hindi nag-o-offer din ako sa kanya. Sige, bayaran sa sa sasakyan. Ito, pwede mo itong gamitin.
Oh, ganyan. Over din. Hindi naman pa kapala ng mukha. Oo. Ito guys, last bet ko ng coffee. Ang laki ng mug ko, no? Tama lang to sa akin, guys. Very good. It's all good. Yes. Yes. Bye-bye, guys. Thank you so much for your time. See you again for my next video. Bye-bye. Thank you very much for watching and see you again for my next video.